God's morning, mga kapatid. Today is Friday, no? May 2, araw na ho ng Mayo. Ilang araw na lang, election na. Kailan ba election? 12. May 12, no? So, meron pa tayong 2 weeks, no? 1 week, no? 1 week. Hindi, 2 weeks pa. 10 days na lang. 10 days na lang. Okay, so 10 days na lang ay election na. Pero bago yon, tayo po muna ay dumako sa ating daily devotion dito sa Philippians 1:6, ang ating patutungkulan ngayon. At pamagatan natin itong the promise of completion, trusting God's timeline. No? Sabi nga, promise of completion, no? Trusting God's timeline. At sa ating panimula, tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa ating pagbabasa ng talata at pananalangin. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay bumasa sa mga taga-Pilipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ipagkakaloob mo ngayong araw na to. Samahan mo po kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan, Panginoon, ng knowledge at wisdom upang maintindihan namin ang iyong mensahe sa amin at aming maisapamuhay ito. Maraming salamat din po, Panginoon, sa complete healing na ipagkakaloob mo sa mga taong nakikinig ng iyong mga salitang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Kiniklaim na po namin ang kagalingan na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila. Ganun din po, Panginoon. Pag-ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, sa aming matutunan, malakaran namin nawa ang iyong mga salita na ipagkakaloob sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadaan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at sa mga nakikinig na ngayon, no? Kasama natin si Cindy, Pastor Rapet na Ibini, no? At ngayon po sa ating pagpapatuloy sa ating devotion, sabi nga ay doon sa ating binasa at sa ating title ngayon, is the promise of completion, no? Nakikita natin yan. At paano nga ba natin mapagkakatiwalaan ang oras ng ating Panginoon o yung God's timeline niya. At dito po sa ating binasang talata, no? May mga bagay sa buhay natin na parang tila ba parang unfinished business, no? O mga bagay na hindi pa natutugunan o mga bagay na parang tila nakapending o whatsoever. Parang hindi natin alam kung kailan ito o kung paano ito matatapos. Pero may mga may pangako ang Panginoon Diyos katulad sa ating binasang nabasa ngayon, no? Na nagsasabi na ang Diyos mismo ang nagtatapos o magtatapos ng kanyang sinimulan. Yan ang pag-uusapan ngayon natin dito sa Philippians 1:6. Isang verse na nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa mga nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, yung mga tunay na nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. At ang sulat na ito mula po sa taga-Pilipos o sa Philippians ay isang sulat ni Apostol Pablo. Ito po isinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Take note, no? Siya po ay nakakulong. Posibleng nasa pagitan po ito ng mga taong 60 to 62 AD. Siya ay si Apostol Pablo po ay dating Pariseo, na siyang tumutugis sa mga Kristiyano ng panahon yon, At sabi nga ay ngunit nagkaroon siya ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at naging tagasunod siya ng ating Panginoong Hesus, no? Siya ay naging isang masigasig na tagapagpalaganap ng Kristyanismo at naglakbay sa iba't ibang lugar at para ibahagi ang ebanghelyo o mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. At sa panahon ng pagsulat, no,
ni Apostol Pablo ay bagamat siya ay nasa bilangguan, bakit nga ba siya nabilanggo? Dahil sa kanyang pananampalataya. Yan po ang dahilanan ho. Kaya nga, hindi lahat na nasa bilangguan ay masasabi nating he is persecuted because dahil ito ay kalooban ng Panginoon Diyos. No? May mga tao na persecute na nagpapangaral ng salita ng Panginoon Diyos dahil sa kanilang krimen na ginawa. Hindi ho yun. At si Apostol Pablo ay masasabi nating isa sa mga na-persecute dahil sa pananampalataya kaya sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil gustong pigilan ang ebanghelyo o mabuting balita. Sa ating buhay, parang tila may connection. Na sa ating buhay, parang ang hirap magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Parang bilanggo ang ating puso, bilanggo ang ating sitwasyon, bilanggo ang ating kaisipan, at ang ating mismong pagkilos. Parang gusto natin magministeryo pero hindi natin magawa dahil punong-puno tayo ng dahilan, punong-puno tayo ng mga alalahanin sa ating buhay na parang tila tayo isang bilanggo rin. At ang sulat nito, para sa simbahan ng Pilipos sa isang lungsod, ang Pilipos po ay isang lungsod sa Macedonia na kung saan nagkaroon si Apostol Pablo ng malaking impluwensya. At dito nagtatagpo si Apostol Pablo ng simbahan sa Pilipos, At yan po yung Philippians ay sabi nga ay meron pong relationship o malapit na kaugnayan. Take note of that, na meron po siyang relationship doon sa mga naitatag na simbahan. Ibig sabihin, merong hindi basta nagtatag. Kinakailangan tayo ng simbahan para katulad ng business. Tayo ng SM. Pero walang relationship sa mga tao. Intindihan natin. It begins with relationship. Kung bakit ganun ka-concerned si Apostol Pablo ay dahil sa naging turing na dito pamilya sa mga taong ito. At ang layunin ni Pablo sa pagsulat na ito ay upang palakasin ang pananampalataya ng mga taga-Pilipos. Magbigay ng payo at patnubay at ipaalala sa kanila ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa ating talata ngayon sa Philippians 1:6 ay pinag-uusapan natin ay ang bahagi ng kanyang mensahe sa sulat ng pagpapahiwatig ng pag-asa at katiyakan na mayroon si Apostol Pablo sa kabila ng pagsubok na kanyang dinaranas. Sabi nga sa kabila ng pagkakakulong ay nanatili siyang maaasahan at naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na magtatapos ng mabuting gawa sa kanyang sinimulan. Sabi nga, ang lahat ng sinimulan niya dahil sa kanyang paglalakbay na ito, sa kanyang mission na ito, ay tatapusin ng Panginoon Diyos. Hindi tayo iyahang ng Panginoon. At dito, ang pinakikita rito ang pangako ng Diyos. May mga pangako ang Diyos sa buhay natin. Sabi, lahat tayo ay nakatunghay, nakasilip ng pangako ng Diyos sa ating buhay. At sinasabi dito sa ating konteksto na ating binasa na natitiyak ko, sabi, ganun ka-confident si Apostol Pablo, na ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kapag nagsimula ang ating Panginoon Diyos na kumilos sa ating buhay, isang bagay na tatapusin niya ito. Hindi siya nag-iiwan ng mga hindi natatapos na gawain sa ating buhay. Sabi nga ng Hebrews 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sabi nga, nor I will leave you, nor I will forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya nga sabi nga doon, medyo masakit yung unang salita, huwag kayong magmukhang pera. Ito ay direktang pangako na mula mismo sa ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan kahit sa mga pinakamahirap na panahon ng ating buhay. Kaya makikita natin dito sa buhay nating ito, dapat ang inaasahan natin ay ang Diyos, hindi yung pagiging mukhang pera. Ang Diyos ay palaging kasama natin. Sabi nga sa atin ng Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Yan ang pangako ng ating Panginoon Diyos na kinakailangan nating panghawakan. Dahil ang patnubay ng Panginoon Diyos ay
Sabi nga, yung kanyang presensya kasama natin. Siya ay nasa unahan natin, nasa likuran natin. He is everywhere. He is omnipresence, meaning He is everywhere sa buhay natin. At ang Diyos ay palaging maaasahan natin sa anumang panahon. Hindi niya tayo iiwan kahit na nasa gitna tayo ng mga kaaway o mga panganib. No, saan man tayo naroon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Siya ang ating sandigan, siya ang ating protector, siya ang nagbibigay sa atin ng gabay. Ang Diyos ay may plano para sa ating buhay. Sabi nga, lahat na nangyayari sa ating buhay, hindi man sa patingin natin ay mabuti, minsan nakakatakot, minsan thrilling, no? Punong-puno ng kwento ang ating buhay, pero tandaan natin, lagi natin kasama ang ating Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang plano ay hinahayaan niya na matupad ang lahat ng ito. Na magkaroon ng buhay ang plano ng Diyos sa atin. No? Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi nga, tayo na tinawag sa layunin ng Diyos. Hindi natin layunin, hindi layunin ng Diyos. Kahit na ang mga mahirap na karanasan ay bahagi ng Kanyang plano para sa ating ikabubuti. Sabi nga, lahat ng yan ay bahagi ng plano ng ating Panginoon Diyos. At dito makikita natin ang timeline ng ating Panginoon Diyos. Minsan, naiinip tayo, kailan ba yan? Bakit ba ang tagal? Bakit ba parang tila hindi ko naman nararanasan, hindi ko nararamdaman? Hindi sinabi ng Diyos na ngayon o mamaya. Walang sinabi ang Panginoon Diyos doon. Ang talata na sinasabi na hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng isang timeline na mas malawak kaysa sa ating mga moral na pag-iisip. Meaning to say, in His time. No? Kaya nga, ang relationship natin ito ay on process, on progress sa ating Panginoon Diyos dahil tayo ay hinuhubog ayon sa Kanyang layunin at sa ating pagpuproseso ng Panginoon na mabago ang ating puso at isipan. Kasi sabi nga, even ang mga Israelita, naialis ng Panginoon Diyos, ang madaling naialis ng ating Panginoon Diyos ang mga Israelita sa pang-alipin ng Ehipto, pero nahirapan ang Diyos na alisin sa isip nila ang Ehipto dahil sa free will na meron tayo. Ganon din sa ating buhay. No? Ang ating buhay, dahil sa free will natin, ay meron tayong nahihirapan ng Diyos na ipakita sa atin ang Kanyang plano. Nahihirapan ang Panginoon Diyos na ipakita sa atin ang magandang layunin niya. Sabi nga, using the word nahihirapan ay hindi angkop. Dahil ang Diyos, He's very patient. No? Ibig sabihin, hindi natin tinatanggap. No? There's a resistance sa ating kalooban at yan yung binabago ng Panginoon Diyos. At yung timeline na yan ang siyang magbabago sa ating buhay. Kung maiintindihan, mauunawaan natin ang pagbabagong ito at tatanggapin natin ang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay may sariling takdang panahon para sa lahat ng mga bagay. Sabi nga sa atin ng Ecclesiastes 3 verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ganda ng sabi doon, Ang Diyos ay nagdidikta ng tamang panahon para sa lahat ng pangyayari. Kahit hindi natin maintindihan ang kanyang timeline. May, sabi nga ay, may makalangit na ritmo ang kanyang plano. Sabi lahat yan naaayon, Ganun ka galing naman ang ating Panginoon Diyos, Bagamat ang tigas-tigas ng ulo ng ating natin, hindi siya nawawala ng plano, Ganun siya ka-patience, Bagamat tayo ay ganun katigas ang ulo, sabi nga ganun sabihin natin medyo masakit, Ganun ka purol. Bakit? Kasi ipinakita na nga niya pero tayo ang tigas pa rin ang ulo natin. Gusto pa rin natin yung gusto natin, Kahit na hindi makabubuti sa atin. Example niyan, diba?
Hindi ka loob ng Panginoon Diyos na wasakin mo yung buhay mo. Ibig sabihin, paninigarilyo, bisyo, whatsoever. Hindi gusto ng Panginoon Diyos na wasakin ang pamilya mo. Yan yung iwan mo sa pamilya mo, sira mo sa pamilya mo. Pero bakit mo ginagawa? That's it. No, kahit hindi natin maintindihan ang kanyang timeline, may makalangit na ritmo ang kanyang plano. Sabi nga, tulad ng pagbabago sa season, ang buhay ay may mga yugto na itinatakda ang ating Panginoon Diyos para sa ating paglago sa kapurihan. Kaya nga, pag nakilala natin ng Panginoon Diyos, nababago ang ating buhay. Sabi nga, yung dati na ikaw ay namumuhay sa kalayawan, sa kalaswaan, binabago ito ng Panginoon Diyos. At tinatanggal ito sa sistema na ating isip at ating puso. No? Kahit nga minsan mukhang delayed ang mga plano ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, hindi pa rin po siya nagkukulang sa tamang panahon. Sabi nga sa atin ng Habakuk 2 verse 3. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakikita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at maaantala ito. No? Doon po sa verse na yon ay nagpapakita ng minsan sa ating buhay na kung minsan parang tila ang bagal ng panahon, parang hindi na mangyayari, nandun na yung mga pagdududa, pero may pangako ang Panginoon Diyos at ito ay sinabi rin niya kung bakit minsan doon sa ating buhay ay nangyayari sa atin na naiisip natin ang mga katulad ng sinabi ni Habakuk. Ang takdang panahon o yung appointed time ay nakasync sa kaalaman ng ating Panginoon Diyos. No, ito yung perpektong kaalaman ng ating Panginoon Diyos. At halimbawa, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay naganap ng kaganapan sa panahon na sabi nga ay tama. No? Sabi doon sa Galatians 4 verse 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sabi nga, no? Namuhay sa ilalim ng kautusan. Pero kanyang tinapos ito. No? He fulfill every law. No? Hindi mas maaga o huli. Sabi nga, ang Diyos perfect. He is perfect sa lahat ng timing niya. Hindi siya pwedeng huli. Hindi siya pwedeng nauna. No? O mas maaga. Lagi po siyang perfect. He is, sabi nga ay, perfectionist ang ating Panginoon Diyos. Literal na hawak ng Diyos ang timing ng ating buhay. Ika nga, no? Sabi sa Psalm 31 verse 15. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iniligtas mo ako sa tagausig ko't mga kaaway. Yeah. Sabi nga, ano man yung ating kaaway sa ating buhay. Ano ba yung mga kaaway sa ating buhay? Yan yung ating kasalanan, kasalanan sa buhay natin, ano, mga maling pag-aaksaya ng ating oras, madami. Yan ang ating kaaway, no? Kaaway natin yung ating panahon, kaaway natin yung ating mga mali sa ating buhay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Yan yung mga kaaway sa ating buhay. Sabi nga, mula sa mga pagsubok hanggang sa mga biyaya, no? Kahit sabi nga tayo'y nagmamadali, alalahanan tayo ng ating Panginoon Diyos na maghintay, no, nang may pag-asa, no. Sabi nga doon sa Romans 8:25, ano ho? Ngunit kung umaasa tayo na hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Amen. Sabi nga, yung mga bagay na hindi natin nakikita, mga bagay na hindi natin masasabing kailan, paano, anong gagawin ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin po nun, kung matyaga tayo nag-iintay sa lahat ng pagkakataon, no, inuhubog ang ating pananampalataya. Inaayos ng Panginoon Diyos ang mga bagay na hindi natin nakikita sa ating buhay, sa ating paligid, at sa ating sarili. Ang Diyos ang siyang nagtatakda kung kailan ibibigay ang kasagutan sa ating mga dasal o panalangin. Sabi nga, in His time, not our time. Dahil kung time natin, maaaring mapahamak po tayo. Hindi sakop ng Diyos ang oras. No? Sabi nga na tulad natin, no? Hindi ang oras niya iba sa atin. No? Sabi sa atin ng 2 Peter 3:8.
Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ay isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. No? Sa Panginoon Diyos, no, ang 1,000 taon parang isang araw lang yan. No? Kaya nga iba ang timeline ng Panginoon Diyos. Kaya kung minsan hindi natin siya maunawaan. Kung minsan akala natin huli na ang ating Panginoon Diyos. Pero sa kanyang pananaw, tama at sapat ang timing niya. Halimbawa, naghihintay si Abraham, no, na ilang taon bago natupad ang pangako niya sa kanyang anak, no? Doon sa Genesis 21 verse 5. Sabi nga doon, sige, tingnan po natin 'yon. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 100 taon na po siya, no? At ang kanyang pag-iintay is nag-start po siya sa 75 years old, no? Kaya 25 years old ang kanyang inantay, and 25 years ang kanyang inantay para magkaroon ng anak. Pero sa tamang panahon dumating ang pangako ng Panginoon Diyos. In His time, no? Maaring sa ating pag-iintay, sa ating mga nangyayari ngayon sa ating buhay, minsan natatagalan na tayo, pero lagi nating tandaan, He is perfect in His time. No? At kapag sinabi ng Diyos na sa tamang panahon, ibig sabihin, hindi siya nagmamadali, pero hindi rin siya nahuhuli. Sabi nga dun sa Isaiah 60 verse 22. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. No? He make perfect, no? Everything in His time, no? Kaya ibig sabihin hindi siya nagmamadali, no? Sa mga bagay na ito kasi perfecto siya. At kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na perfecto siya, tayo ay patuloy na maninindigan sa pananampalataya niya. Gaya ng pagsikat ng araw sa umaga. Ang Diyos ay may solusyon at dumarating na may kasiguruhan. Ang ating tungkulin ay magtiwala at manatiling tapat sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga niya doon sa Galatians 6 verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ito naman natin si Noe. Nagtayo ng ark pero pinagtawanan siya sa panahon ng tag-init. Dahil sinabi nga niya ay darating ang panahon na lulubog ang mundo. At nangyari yon. At dahil sa pagiging matuwid ni Noe, bagamat imposible, ay alam niya na yan ay pinagawa sa kanya ng Panginoon, kumilos pa rin siya. Mga kapatid, kahit ang mga problema at paalala ay may makalangit na schedule, ay sabi nga ay tandaan po natin, ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay tama sa kanyang panahon, tama sa kanyang, sabi nga ay schedule o calendar. Hindi po siya nahuhuli. Sabi nga sa atin ng Ecclesiastes 8 verse 6. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit din natin ito lubusang nalalaman. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kasi kailangan po nating magtiwala sa Kanya. Isang bagay na tayo ay nagtitiwala sa, for example, meron tayong pupunta tayo sa isang lugar, kailangan natin ng tourist guide, hindi ho ba? At doon tayo nagtitiwala na kung saan man tayo padaanin ng tourist guide, ay tayo ay umaasa na tama ang landas na ating pinupuntahan. Ganon din ang ating Panginoon Diyos sa ating pagtitiwala. Dahil hindi natin nalalaman at alam natin na pagdating natin sa destinasyon na ating patutunguhan ay meron tayong kamangha-manghang makikita. Tulad ni Joseph, na naghintay ng 13 taon bago naging tagapanguna o governor ng Ehipto o yung second hand ng Paro, ay doon sa Genesis 41 verse 46. Ang Diyos ay naglalatag ng daan bago niya ibigay ang biyaya. Ang paghihintay ay bahagi ng kanyang paraan para linangin ang ating pananampalataya. At doon po pinakikita sa atin ng Panginoon na bagamat nandoon ang mga paghihirap, nandoon ang mga persecution, binabago niya pati ang puso natin. Hindi nga niya pinalano niya na maghiganti, pero binago siya ng Panginoon.
Binalot siya ng pagmamahal at binalot siya ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At katulad ng ating binasa kanina sa Galatians 6:9, ang takdang panahon na sinasabi doon ng Diyos ay laging may purpose kahit parang walang resulta ang ating pagsisikap. Dito pinapaalala po ng ating Panginoon Diyos na wag tayong panghinaan ng loob. No, sabi nga sa atin ng Isaiah 40 verse 31. Ano ho? Teka po. Wait. Isaiah 40. 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ito ginamit na analogy ni Propeta Isaiah ang isang agila. No? Isang agila na nagtitiwala, sabi nga makikita natin ang agila hindi siya kumakampay sa lahat ng ibon. He's gliding lang because he is trusting on the wind, nakatulad ng ating buhay. If we trust on the Holy Spirit na siyang gumagabay sa atin, ay makikita natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, ang kanyang timing ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking bunga gaya ng ani na hinog na hinog. No? At sa pananampalataya ay makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan ng ang mabuting gawa, sabi nga doon na tinutukoy doon sa talata natin ay hindi lamang mga mabubuting gawa natin, kundi ang proseso ng pagbabago ng ating mga puso. Sabi nga, yan yung change heart, yung metanoia, yung transformation sa ating buhay. At ang Diyos mismo ang nagsisimula ng mga pagbabagong ito sa atin, na siya rin ang nagtatapos nito. No? Kaya nga po sa ating talakayan ngayon, ang biblical principle na ating nakikita rito ay ang pagiging na lagi po nating tandaan na tapat ang Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay isa sa mga pangunahing tema ng Biblia. At alam nating hindi niya tayo bibiguin. No? At kung tayo ay naniniwala na tapat ang ating Panginoon Diyos, diyan po tayo magsisimulang magtiwala sa panahon ng ating Panginoon Diyos. Pagtitiwala natin sa kanyang timeline. Sa halip na tayo ay nag-aalala tungkol sa ating sariling timeline, dapat po tayong magtiwala sa timeline ng Diyos. Minsan, ginagawa naman natin ang lahat, pero hindi nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Dahil gusto ng Panginoon Diyos, hubugin tayo. Lagi nating tandaan, alam ng Diyos ang pinakamaganda para sa atin. At magagawa niyang gumawa ng lahat ng mga bagay para sa ating kabutihan. At dito, marami pong pagbabago at nagbubunga ito ng paglago sa ating buhay. At ang pagbabago ay isang proseso. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ngunit kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, alam natin na ang kanyang sinimulan ay tatapusin niya. At ito ay gagawin niya sa ating buhay. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, ang Philippians 1:6 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nagsisimula ng isang bagay na hindi niya tatapusin. Ang kanyang mga pangako ay totoo at ang kanyang timeline, sabi nga, ay perpekto. Sabi nga ng isang quote ni John D. Rockefeller, don't be afraid to give up the good to go for the great. Ulitin ko po, sabi niya, don't be afraid to give up the good to go for the great. Yan po yung sinabi ni John Rockefeller. Na dito nagpapakita po sa atin na ang pagtitiwala sa timeline ng Diyos ay nangangahulugan na handa tayong iwanan ang ating mga plano. Kung hindi ito naayon sa kanyang kalooban, handa tayong iwan ang good para sa great na plano niya para sa ating buhay. Sabi nga rin sa atin ni Helen Keller, the best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Hindi naman natin yan kaya talagang mahipo, pero nararanasan natin. Ang pananampalataya sa Diyos ay isang bagay na nararamdaman ng ating puso. Hindi ito nakikita o nahahawakan, pero nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Sabi nga rin ni Lao Tzu, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Minsan gusto natin, lipad tayo kaagad.
Pero minsan kailangan din nating humakbang. At ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay nagsisimula sa simple step. Maraming tao ang napapako sa kanilang lugar dahil iniisip nilang kailangan ng malaking hakbang para magsimula. Ang Diyos ay nagsisimula sa maliit na bagay. Ang mahalaga ay magsimula tayo at magtiwala sa kanyang patnubay. Sabi rin sa atin ni Zoe Bayer, don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. No? Sabi nga, ang ating buhay, ang every single day na meron tayo, it's a series of chances, no? Maraming chances sa ating buhay. It's a series of chances, pero it's a matter of choices na ating pipiliin. Ang pagtitiwala sa timeline ng Diyos ay hindi nangangahulugan na tayo ay maghihintay lamang. Kailangan din po nating kumilos, magtrabaho at gawin ang ating bahagi. At sa gitna ng ating pagsisikap, maaari tayong magtiwala sa Diyos at gagawa ng kanyang mga bagay para magawa natin ang kanyang layunin. Sabi nga rin sa atin ni Peter Drucker, no? The best way to predict the future is to create it. Hindi natin alam ang lahat ng plano ng Diyos para sa ating buhay, pero maaari nating gawin ang ating bahagi sa paglikha ng ating kinabukasan. Magtiwala tayo sa kanyang patnubay at gawin ang ating makakaya. Mga kapatid, kaya magtiwala po tayo sa plano ng ating Panginoon Diyos at hayaan siyang gumawa ng kanyang mga bagay para sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa kanyang timeline ay nagpapahintulot sa atin na tumigil sa pag-aalala at magsimulang mag-enjoy sa paglalakbay. Sabi nga, mag-enjoy natin ito. Enjoy natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon na meron tayo. Amen? So dahil dyan, nais kong ibigay ang puntong ito sa ating pagtatapos sa aking partner. God's morning mga kapatid. Napakaganda po ng ating pinag-aralan. Lahat po ng ating ninanais ay may takdang panahon. Ang Panginoon po ang nakakaalam kung kailan mangyayari yung mga dinidesire ng ating puso. Ang isa pong nakita kong illustration dito ay yung isang bata na gustong magluto. Di po ba kapag ang bata gustong magluto, syempre may apoy po yun, delikado yun sa bata, maaari siyang mapaso. Pero sa kagustuhan niya na magluto, nag-aaral muna siya. Pinag-aaralan niya, tinitingnan niya yung nanay niya, papaano gagawin. At tinuturuan din siya ng parents niya papaano gagawin ang pagluluto. At habang lumalaki siya, habang tumatanda siya, saka siya natututong magluto. Hindi po agad ibibigay. Kasi kung ibibigay natin, pagkakaloob agad ng Panginoon dun sa bata na matutong magluto ay wala pa naman siyang kaalam-alam. Maaari siyang mapahamak, mapapaso siya. So, kailangan muna mag-antay ng bata upang matuto siya, paano niya i-handle, paano niya matutunan yung pagluluto. So, ganun din po sa buhay natin na hindi agad ibibigay ng Panginoon kung tayo man ay maaring mapahamak sa gusto nating gawin. Merong pong takdang panahon. Kailangan po muna ng process. Kagaya ng bata, kailangan munang matuto niyang magluto. Sa ating buhay naman po, kailangan muna tayong magbabad sa presensya ng Panginoon. Paano ba natin to gagawin? Yung mga bagay na dinidesire ng puso natin na hindi pa napapanahon. Kailangan muna po tayo magbabad sa presensya ng Panginoon kasi baka meron siyang gustong ituro pa sa atin, sa ating kakaharapin pa na gusto natin. Kasi minsan po nakikita natin kung ano lang yung resulta na gusto nating mangyari. Hindi po natin nakikita ano ang magiging kinahinatnan or ano ang magiging pagsubok na dadaanan natin bago natin marating o bago natin makuha yung resulta na dinidesire ng ating puso. So basta manatili lang po tayo sa Panginoon at ibibigay po ng Panginoon ang bawat hiling natin, ang dinidesire ng ating puso kung ito man ikaloob niya sa takdang panahon. So yun lamang po. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo lahat. Amen. Praise God. At ngayon naman nais kong tunghayan ang mga
kapatid natin via online. At dito sinamahan tayo ni Ate Cindy kanina, ni Pastora Fe, mga kauna nating nakasama. And then kasama rin natin si Ate Carmeline Tanyo ng Concepcion, no? Yan. God's morning everyone. At syempre kasama rin natin kanina, yan. At ngayon, si Naywini Patual ng Villa Escudero. Yan. God's morning po sa ating lahat. Salamat po sa pagbati. Yan. At si Kuya Chris at si Ate Marta, kasama rin po natin. Ganon din si Kuya George Pios ng Bacolod. Good morning to us all. Sabi nga, praise the Lord. Amen. No? At si Nay Edna ng Liliw, Laguna. Blessed God morning to everyone. God bless us all. Sino pa? Yan, mga pagbati, ano? Yan, kay Brother Ian Artillaga family, ano, batiin na natin. At Alejandrino family. Yan, pagbati ni Kuya Chris at Ate Marta. Yan, at ganoon din sa buong pamilya ni Pastora Pe, kay Abby, kay Malu, kay Michelle, at kay Mark at buong De Los Santos family. Yan, ganoon din kay Kuya Louie Silang, yan, Pastora Belma, Pastor Edge, yan, yan ang ating mga everyday na pagbati ng ating mga kapatid ni Kuya Chris, nating lahat, at ni Naywini, no? Ganoon din kay Ate Joy Artillaga, kay Ate Kakay, yan, pagbati ni Kuya Chris. Yan. Ayan. Si Ate Nela Nonoso, kasama rin po natin. At pagbati na rin natin sa buong Nonoso family. Yan. At syempre kasama rin natin ang aking magandang nanay mula sa Santa Rosa, Laguna, Corazon Mercado. Good morning. Yan. Sabi nga ni Naywini, tunay na ikaw nagpapagaling ating Panginoon Diyos. No? Keep safe everyone. Drink plenty of water. Sabi nga na aking nanay. Yan, sister. Yan. At prayer request mula po kay Naywini, kay Corazon Madriaga. Yan. Pagbati na rin natin sa pamilya Inero mula po kay Naywini. At buong Benaluz Capus family mula rin kay Naywini Patual. At yan kay Ate Lilibet Chua, ating laging kasama from Cotabato City. Yan, Alamada, Cotabato, no? Sister Alma Tatel, yan, at Bench Tatel, yan, pagbati ni Naywini. At kasama rin natin ang aking classmate, kaibigan, no, matalik na kaibigan, si Jay Balaldia. Yan, kasama rin natin. Pagbati na rin natin kay Brother Rolly Malasmas and Bombane family, no? Yan, kasama rin natin si Caroline. Good morning. Pagbati rin natin prayer request kay Consuelo Silang sa Lubos na Kagalingan. At ganun din kay buong Silang family. At yan, kaya buong Malasmas. Yan, nabanggit na natin po yan, Naywini. Yan. Belia Cabello sa Kagalingan din po, no? Prayer request ni Naywini. Josie Calabia, Kagalingan din. Yan. Sabi nga rin ni God desire each of His children to be changed from a state of glory to the next. It's God's will to each is formed into image likeness of Christ. For God is perfect, and we are to be perfect as He is perfect. But the work that needs to be carried out in the life of each believer is a work of God, not a work of our own flesh. Okay? Amen? Yan. At kasama rin natin si Brother Mike Biray, no? Yan, ating best friend, no? Ayan. At dahil dyan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa oras at araw na ito. Sa iyong pagbibigay, Panginoon, ng
devotion o yung salita, Panginoon, sa aming buhay na siyang nagtutuwid at nagbibigay, Panginoon, ng pagtatama sa aming kaisipan at sa aming puso. Upang sundin ang iyong kalooban, upang sundin ang iyong mga pangako sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa yugtong ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo ang Philippians 1 verse 6 upang aming lakaran, upang aming tindigan, at magkaroon kami, Panginoon, ng matibay na pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paghubog at patuloy po kaming naniniwala at nagtitiwala na ang lahat ng ito ay sa pangyayari ayon sa iyong kalooban at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nangungusap sa bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you at patuloy naming idinadalangin ang aming mga kapatid sa iyong pag-iingat, sa iyong pagpapagaling at sa iyong probisyon at patuloy na pagpuprovide sa lahat ng aming pangangailangan. Talastas mo, Panginoon, ang pangangailangan ng naming lahat, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. We surrender at pinasasalamatan na ang lahat ng ito ay iyong tinugunan na ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong purpose. At kami po, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang makapangyarihang Diyos na kailanman ay hindi matitinag sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you, and this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.